Good morning mga kapatid, and again welcome sa ating Sunday service sa pinakahuling linggo ng taon na ito. And muli magpapatuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon mula sa Old Testament sa panahon ng mga hari na nagsisilbing gabay sa ating pananampalataya, nagiging aral sa atin yung kanilang mga nagawa, yung kanilang mga maling nagawa. Ito yung mga nagiging direksyon sa buhay natin, kaya napakahalagang pag-aralan natin ito. E nawa, sa pagtatapos ng taon, ay magsilbing aral sa inyo yung mga napapakinggan ninyo dito. Nag-aabang man kayo ng mga preaching kagaya ng mga sa iba na mayroong New Year's resolution, mayroong ganyan. Medyo marami na tayong napakinggan sa mga bagay na yan, or marami pa tayong mapapakinggan sa iba patungkol sa mga yan. Pero dito, nais ko pa rin i-highlight sa inyo yung mga dapat ninyong matutunan at mga dapat ninyong marinig. So muli, mag-aaral tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, verse 21 to 23. Kung kayo ay nakatayo na, ay sabay-sabay nating itong basahin. Muli, Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, verse 21 to 23. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin. Si Saul na anak ni Kis, naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At ang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya'y handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon. And nawa Panginoon ay hayaan mo Panginoon na ang iyong banal na spirito ang siyang sumakop sa amin Panginoon. Upang linisin ang aming puso, linisin ang aming isip Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsisisi Panginoon sa aming mga nagagawang kamalian, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga galit at puot, Panginoon, sa aming mga kasamaan. Nang sa gayon, Ama, maging bukas ang aming puso sa pangunawang espiritual sa iyong mga salita at maging sa pagpapahayag nito, Panginoon. Sa bagay na ito, Panginoon, ikaw lang ang aming pinupuri at itinataas. Sa tuwing kami tinatama mo, Panginoon, sa tuwing kami inaayos mo, Panginoon, at itinutuwid mo ang aming mga landas na nilalakaran. Nawa sa pagkakataong ito, Ama, ay marinyo kaming muli. Mahipo muli, Panginoon, ang aming puso't isipan upang magsisi, Panginoon, at magbagong buhay. At maitaas ka namin, Panginoon, sa araw-araw. Ito ang aming dalangin, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, muli nais nating maunawaan ngayon ang patungkol sa pangalawang hari ng Israel na si David, si Haring David. So marami silang pagkakaiba ni Saul. Si David, sabi ng Biblia, ay ang hari na after God's own heart. Ito yung sabi sa ating binasa. I have found David, sabi ng Biblia, the son of Jesse, to be a man after my heart. So ano ibig sabihin nito? Kasing kagaya ba ng puso ni David, ang puso ng Diyos? Or ang ibig sabihin nito, si David ay nakapokus or nakatuon palagi na mangyari yung kalooban ng puso ng Diyos. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya mamuhay, kung paano siya magdesisyon, kung paano niya kinaharap yung mga pagsubok na dumarating sa kanya. Nakikita niya lagi kung ano yung kalooban ng Diyos sa mga nangyayaring iyon sa buhay niya. Ganyan siya namumuhay. Kaya naman kinalugdan ng Diyos si David dahil ito yung klase ng pamumuhay na meron siya. Ang makita yung kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay niya. So ito yung ating aaralin ngayon. Isang bagay na malayo sa nakilala natin patungkol kay Saul. Kung si Saul, makikita natin na after siya sa puso ng mga tao di ba?
Aftershock sa kalooban ng mga tao. Actually, hindi dahil tama yung sinasabi ng mga tao, kundi dahil gusto niyang ma-please yung mga tao sa gusto nila. Kaya naman nang pilitin ng mga tao si Saul na mag-alay ng handog kahit wala pa si Samuel, na pinagbilinan ng mabuti ng Diyos na kanyang hintayin upang mag-alay kasama niya, pinagpilitan niyang siya na lang yung gumawa. Na sa pag-aakalang yun din ang kalooban ni Yahweh na mangyari. Pero hindi niya naintindihan yung kalooban ni Yahweh sapagkat yung puso niya, after sa kalooban ng mga tao, after sa sarili niyang pangalan, after sa sarili niyang kalooban. Kaya doon lagi siya nagiging mali, doon lagi siya natitisod, doon lagi siya nagiging masama. At lalong hindi sumusunod kay Yahweh na may pag-aakalang siya ay nagiging tagasunod ni Yahweh. It doesn't matter kung napagwagian niya yung mga digmaan. Kasi after niya nagwagi, hindi yun sinyales na panalo na siya. Ang sinyales na panalo na siya is kung nasunod niya yung kalooban ni Yahweh. Kung tutuusin, regardless kung manalo siya or matalo siya, hindi niya naiintindihan kung ano yung kalooban ni Yahweh sa mga nangyayari sa buhay niya. So gayon nga, pati yung mga tupa, yung mga hayop ng kalaban na pinagbilinan sila na patayin, pinag-isipan niya na sayang at yun ang gawing alay kay Yahweh. So ngayon, gusto kong maaral natin yung si David. Paano naging si David ay after sa kalooban ni Yahweh? So, isa sa mga tinaguriang katangian nga ni David ay ang isang lalaking kinalulugdan ang nasa puso ng Diyos. Sinusunod niya ang Diyos base sa kalooban nito. Sinusunod niya ang Diyos na parang hari. Di ba? Pag ikaw ay nakaharap sa isang hari, hindi naman importante kung gaano kakataas na opisyal. Hindi kagaya sa government politics ng democracy, medyo iba pagdating sa monarchy. Sa democracy, kapag meron kang integrity, kapag meron kang background, pag meron kang credentials, napapahalagahan yung iyong posisyon. Pero sa harapan ng isang hari, it doesn't matter kung general ka, ikaw yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, ikaw yung pinaka-wise na tao sa buong mundo. Sa paningin ng hari, kapag ang utos ng hari hindi mo nasunod, pwedeng madali ka na lang niyang ipapakulong or ipapapatay. So you don't have that value to yourself. You don't have that value na iniisip mo sa sarili mo. Kapag humarap ka sa kanya, there's one thing na i-focus mo sa isip mo, yung paano masusunod at magaganap yung kanyang iniuutos. So yan ang isa sa mga view pagdating sa isang monarchy type of government. Diba? Na atin din kailangang maisip at matutunan or matanggap at maunawaan sa pagkilala natin sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos mismo ay hari ng mga hari. Ang ating Diyos mismo ay Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang pinakanakatataas at bukod pa doon, siya ay maawain, siya ay mapagpatawad, siya ay matuwid sa kanyang mga salita. Kaya hindi ito patungkol sa'yo, kundi patungkol sa kalooban niya at kung paano mo yun magagawa. Kaya naman sa puso nitong si David, isa sa mga example nito nung panahon ni Goliath. Diba? Bigyan natin example yung panahon ni Goliath. Kung titignan ninyong mabuti kung paano hinarap ni David si Goliath, hindi ito about sa kung ano yung kakayahang meron siya eh. 'Di ba? Kung paano niya matatalo si Goliath. Hindi niya ito about sa
siya si David at siya lang ang pwedeng gamitin ni Yahweh para talunin si Goliath. About ito sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, nung si David ay nagbabantay ng kanyang mga tupa, marami siyang kinaharap na mga mababangis na hayop. Merong leon, merong oso, merong mga asong gubat. At lahat yun ay kinaharap niya at tinalo niya. Dahil sa kanyang pagtitiwala kay Yahweh. Kaya nang kaharapin ni David si Goliath, hindi yun about sa pagkatao niya o sa kakayahan niya, kundi kung paano mangyayari yung kalooban ni Yahweh kay Goliath. Nakikita ba ninyo? Kung paano mangyayari yung kalooban ni Yahweh kay Goliath. Dahil nakikita ni David na walang tigil si Goliath sa panglalait, sa pagsira ng pangalan ni Yahweh sa harapan ng mga piniling tao ng Diyos. Kung tutuusin, it doesn't matter if si David or kahit na sino nandun sa mga Israelita, as long as meron siyang pagtitiwala kay Yahweh, mangyayari yung kalooban. Mangyayari yung kalooban ni Yahweh kay Goliath. Di ba? Pwede ring maisip ni David, kung matalo siya, di ba? Masasabi ba niya na pag natalo siya, hindi kalooban ni Yahweh or hindi nagwagi si Yahweh? Or dahil sa kanyang puso na pangunawa sa kalooban ni Yahweh, pwede niya ring isipin na kung matalo man siya dun sa laban ni Goliath, kalooban pa rin ni Yahweh. Bakit siya natalo? Nakukuha ninyo. Ganyan yung gusto kong ipaisip sa inyo patungkol dito sa pagkakaroon ni David ng malinaw na kaisipan sa kalooban ni Yahweh. It doesn't matter kung gaano kakalakas o kahina or kung ito'y kamamatay mo, ang importante, masunod nga yung naisipagawa sa iyo. Si David ay hindi tumitingin sa laki o bigat ng pagsubok o maging sa dami o laki ng kalaban. Tumitingin siya sa kung ano ang kalooban ni Yahweh at gagawin nito. Hindi gaya ni Saul na sumusunod sa maibigan niyang gawin at natatakot sa hindi niya kayang isipin. Hindi kaya ng kanyang isipan. Yun yung si Saul. Pag ginawa ni Yahweh, mangyayari. Pero pag hindi kaya ng kanyang isipan na isipin yung kayang gawin ni Yahweh, natatakot na siya. Kapag naman pinanalo siya ni Yahweh, si Saul, nagiging hambog siya sa kanyang sarili na parang kakayahan niya yon. Kaya siya nanalo. Pero nung nandun si Goliath at wala pa si David, takot na takot siyang humarap kay Goliath dahil siya mismo ay natatakot. It doesn't matter kung kalooban ni Yahweh matalo si Goliath. Nakikita nyo? Kung si Saul yung lumaban kay Goliath, dala-dala yung kalooban ni Yahweh, mananalo pa rin siya. Pero walang sino man sa bayan ng Israel ang may nagdalas sa kalooban ni Yahweh, kaya hindi nangyari yung kalooban niya sa kahit kanino man maliban kay David. Kung matalo man si Saul sa harapan ni Goliath, malinaw na sarili niyang lakas yung kanyang dala-dala at dapat siyang magsisi at matuto sa bagay na yon. Although hindi naman sila nagkaharap ni Goliath at nagtago lang siya. Pero yung kanya mismong pagtatago, yung kanya mismong pagsuko, yung kanya mismong pagkatalo, ay kalooban pa rin ni Yahweh na makita niya na dapat niyang pagsisihan upang sa gayon mapalakas ni Yahweh yung kanyang kalooban. Pero dahil nga sa madalas, sabi ko nga, yung kaisipan natin lumalaban doon sa kalooban, sa heart ni Yahweh, sa heart na gustong mangyari ng Diyos. Hindi natin naintindihan yung nangyayari sa ating paligid. Kung paano yung mga kalooban ni Yahweh na nangyayari. Minsan gusto ng tao positive lang. Pag positive, kalooban ni Yahweh. Pag negative, hindi kalooban ni Yahweh. Even si Saul, pag negative yung nararamdaman niya, hindi kalooban ni Yahweh.
Either gusto niya, bigyan siya ng encouragement ni Yahweh instantly. Palakasin ni Yahweh yung kanyang puso instantly. But it's not about it. It's about faith. It's about pagtitiwala niya kay Yahweh. Tinuturing ni Saul na hindi kalooban ni Yahweh ang mag-disappoint sa kanyang mga tao, which is yung nabanggit natin kanina, di ba? Kaya mas pinlis niya yung mga tao. Akala niya ng pagdating ni Samuel, tatanggapin ni Samuel yung lahat ng kanyang ginawa. Na para bang nas nalaman pa niya. Samantalang kay David, walang kabuluhan ang pagiging hari, mas pipiliin pa niyang siya ang mamatay kaysa kay Saul sapagkat pareho silang pinili. So yan yung mga bagay na meron si David na matututunan natin sa Biblia. Kung titignan ninyo, ilang beses binigay ni Yahweh sa kamay ni David yung buhay ni Saul upang makuha na ni David yung kanyang trono. Pero mulat sa umpisa, hindi after si David doon sa trono ng Israelites. Kahit nung nakaupo na siya sa trono, ang nasa isip lang niya, nung nakita pa nga siya nung kanyang asawa na nagsasayaw na parang si Raulo, ang nasa isip lang niya kung gaano siya nalulugod dahil pinili siya ni Yahweh regardless sa bagay na wala namang bagay na mahalaga wala namang bagay na big na ano sa kanya, wala namang bagay na importante sa kanya. Wala namang bagay na mahalaga patungkol sa pagkatao niya na meron siya. Pero pinili siya ni Yahweh. Kaya tingnan ninyo yung mga sitwasyon. Sisayin pa natin yung mga sitwasyon kung saan pinili. Matututunan natin kung paano humaharap si David sa mga sitwasyon. Sa 2 Samuel chapter 1 verse 16, sabi dito, at sa harap ng bangkay ni Saul ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay. Hindi. At sa harap ng bangkay nung taong nagbalita na patay na si Saul at tinulungan niya itong mamatay. Sa harap dahil ipinapatay ito ni David, nung time na si Saul ay makipagdigma sa kakahanap kay David, siya ay namatay sa pakikipagdigma. Meron doon isang Amalekites na tinawag ni Saul at hiniling ni Saul na patayin na lamang siya nung Amalekites. Nang mabalitaan, nang namatay na nga yung Amalekites, nung namatay na nga si Saul, sa tulong ng Amalekites, pumunta ito kay David and nireport nga nito na patay na si Saul at kung paano ito namatay. Kahit nagalit si David dun sa taong yon sapagkat yung taong pinatay niya ay pinili ni Yahweh. Ang gustong mangyari ni David, sa halip na patayin niya si Saul, ay tulungan pa niya si Saul para at least magpatuloy pa itong mabuhay. So ganun kamahal ni David yung kanyang mga kaaway. Kaya nga, yung mga later part ng story ni David, kinamumuhian siya ng kanyang mga tagasunod. Sapagkat mas minamahal niya yung kanyang mga kaaway at kinamumuhian niya yung kanyang mga taga-suporta. So gaya nitong Amalekites, supporter siya ni David, pero at the same time, ipinapatay siya ni David sa pagpatay kay Saul. Sabi ni David sa kanya, at sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh. Kalooban man ni Yahweh na maging hari si David, kalooban pa rin ni Yahweh na maging hari si Saul. Kaya nga sabi ko kanina, kung tutusin, sa isip ni David, mas maigi pang si Saul na lang may maging hari eh. Dahil pinili din siya ni Yahweh. Ang kinaibahan lang, hindi siya sumusunod at hindi siya nagsisisi.
Yun yung wala kasi siya eh. Kung meron lang siyang pagsisisi at kung meron lang siyang pagsunod, bakit hindi? Bakit hindi imposible? Di ba? At nagpapatuloy si Yahweh bilang napiliin si David bilang maging hari dahil si David hindi nawawala sa kanya na makita palagi kung ano yung kalooban ni Yahweh. Makita palagi kung ano yung nasa puso ni Yahweh. At dahil doon, hindi niya kaagad kinlaim yung kanyang trono. Hindi niya kaagad kinuha yung kanyang trono sa kamay ni Saul. So, marami pang parte na makikita natin kay David. Isa dito yung mga famous story ni David nung siya ay nagkasala. Ito naman, nung nagkasala si David kay Yahweh sa isang babae, yung pangalan ay Beersheba. Si Beersheba ay asawa ng isa sa mga kanyang alagad, kanyang mga general or soldier. Kamuta ko yung name. Uriah. Nang makita niya na itong babae na si Beersheba ay naliligo sa taas ng kanyang tirahan, natukso siya at nang malaman niya kung kanino asawa yung babaeng yon, inutusan niya yung kanyang mandirigma na asawa ng babaeng yon upang makipagdigmaan sa isang lugar na kung saan alam ni David at inutusan ni David ang kanyang mga tauhan na iwan siya doon upang mamatay. Kumbaga parang nag-flat siya ng isang scheme para lang ipapatay yung lalaki na yon upang magkaroon siya ng karapatan na maging asawa yung babae na asawa nun, yung si Beersheba nga. So dahil doon, nagkasala si David at nagbunga yung pagkakasala niya doon sa babae, nagkaroon sila ng anak, at nang magkaroon sila ng anak, ito ay nagkasakit ng lubha, yung kanyang anak. Kahit mula noon, nakikita ni David na kalooban ni Yahweh na mangyari yung lahat ng kalooban ni Yahweh na mangyari yung pagkakasakit ng kanyang anak. Nakikita niyo. Sinunod ni David yung kanyang kalooban at nagagawa siya ng masama, pero nang siya'y humarap sa sitwasyon ng bata, nakikita niya kung ano yung kalooban ni Yahweh. Any moment in time, kalooban ni Yahweh, pwedeng loobin ni Yahweh na gumaling yung bata or magkasakit yung bata, kaya nalalangin si David, sabi niya dito, nanalangin 2 Samuel 12:16, nanalangin si David sa Diyos, para gumaling ang bata, nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon. So talagang nagluksa siya ng gusto para do sa bata. Hinihiling niya kay Yahweh na patawarin siya ni Yahweh at pagalingin ni Yahweh yung kanyang anak. Ngunit, nang malaman ni David na namatay na nga yung bata, na binawian na ng buhay yung bata, binawi na ni Yahweh yung buhay ng bata. Sa halip na magluksa siya, sabi dito, pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. So nung siya'y nagluluksa, hindi siya naliligo, hindi siya nagbihis, hindi siya kumakain, nag-aayuno siya, at sa lupa siya nakahiga. Pero nung namatay yung bata, kabaligtaran sa kaisipan ng mga tao na, di ba, pag may sakit, hindi pa naman nagluluksa yung mga tao. Pero siya, nagluluksa na. Pero nung mamatay yung bata, sa halip na magluksa siya, ay nag-ayos na siya ng kanyang sarili dahil naiintindihan niya yung kalooban ni Yahweh na nangyari na dun sa bata. Nakuha ba ninyo? Pagkaranig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Diba? Nung una, nagpa-fasting siya dahil may sakit yung bata. Hindi ba dapat mag-fasting siya kung kailan namatay na yung bata? Dapat magluksa ka kapag namatay na yung bata. Pero nauunawaan niya ng gusto yung kalooban ni Yahweh.
na maging yung kamatayan ng bata ay kalooban din ni Yahweh. Kung kalooban ni Yahweh na mamatay yung bata, that's it. Kung kalooban ni Yahweh na pagalingin yung bata, then I will pray. Kung maaaring baguhin ni Yahweh yung kanyang desisyon upang gumaling yung bata, then mananalangin siya. Kung hindi man dinggin ng Panginoon yung kanyang panalangin, and then magsisisi siya. Hindi niya rin sisisi ng Diyos kung hindi sinagot ni Yahweh yung kanyang panalangin. Dahil naintindihan niya yung bawat kalooban ni Yahweh sa sitwasyon na nangyayari sa kanya. Nakakuha ninyo. Sana magkaroon tayo ng ganitong klaseng pag-iisip, di ba? Sana magkaroon tayo ng ganitong klaseng pagtingin sa ating mga pagsubok na kinakaharap. Or even sa mga taong nakapaligid sa atin. Marunong kang tumingin kung ano yung hindi nakikita ng iba. Na nakikita mong kalooban ni Yahweh doon sa tao na yon. Di ba? Maraming nakikita si David para kay Saul na hindi nakikita ng iba. Kaya siya nagluluksa. Kung yung kanyang buong sambahayan at mandirigma nagdidiwang sa pagkamatay ni Saul, siya naman handang patayin yung taong pumatay kay Saul at magluksa sa pagkamatay ni Saul. Ganon kalalim yung pagsisisi at saka kaawaan na meron sa puso ni David. Akala ng iba minsan yung talino sa kaalaman at pagsunod, mga sakripisyong nagagawa natin ay pagsunod kay Yahweh. Hindi nalulugod si Yahweh kung yung mga ibinibigay natin ay mga parang sakripisyong may kapalit na kabayaran. Mas nalulugod si Yahweh kung yung ating mga ginagawa ay bunga ng ating pagsunod. Kasi kahit marami kang sakripisyong ginagawa, kung wala ka naman pusong handang sumunod, hindi yun magkakaroon ng kabuluhan. Kung maalala ninyo si Jesus ay naranasan din ito sa mga Pariseo. Sabi sa aklat ng Mateo, wala yung chapter. Sabi dito sa aklat ng Mateo, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya sa kanyang at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ng ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Gayunpamay, hindi sila nagkakasala. Sabi ni Jesus, kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi sana ninyo hinahatulan ang mga walang sawa. Ang mga walang sala. So, isa sa mga ugali nga ng tao, yung paghatol sa mga walang sala, di ba? Pag sinabing hinahatulan mo yung mga taong walang sala, ibig sabihin, humahatol ka sa sarili mong pananaw. Hindi dun sa kalooban ni Yahweh. Na maski yung ginagawa nila is kalooban ni Yahweh, para sa iyo kasalanan. So ito yung mga nangyari sa Pariseo at that time, dahil kumakain nga ng trigo sa araw ng pamamahinga yung mga disciple ni Jesus Christ. Pero binilintulad niya ito kay David, nang kumain si David ng mga tinapay sa templo na hindi dapat kainin ng mga taga-Juda, kundi ng mga Levita lamang at mga pari. Yung may karapatang kumain. Pero sabi niya, hindi nagkasala si David. Kalooban ba ng Diyos na kapag hinahatulan ng tao ang mga walang sala, yun, kalooban ba ng Diyos kapag hinahatulan ng tao yung mga walang sala? Kung ang masama nating nakikita ay mabuti sa Diyos, at ang mabuti sa Diyos ay masama sa paningin natin, mas dapat tayong hatulan dahil hindi tayo marunong maawa
at nanghihibang tayo sa ating mga sariling sakripisyo. Yun ang nangyayari sa mga ganyan time. Kumbaga, nawawala yung nagkakaroon ng mas mataas na kahulugan sa atin yung ating mga sakripisyo kaysa dun sa pagsunod kay Yahweh. Ang pagsunod kay Yahweh ay kagaya ng puso na meron si David. Nakikita niya yung sitwasyon, regardless kahit negatibo para sa sitwasyon niya, kahit ikamamatay niya, kahit ikakasira niya ng pangalan niya, kahit ikakabagsak ng trono niya, it doesn't matter. Ang importante sa kanya, mangyari yung kalooban ni Yahweh. Nakuha ninyo. So, nang manalangin nga si David dun sa kanyang anak, sabi niya dito, tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-aayuno kayo at tumatangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno. At tumatangis sa pag-asa kung kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw ay susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. So, ang bilis maintindihan ni David, yung kalooban ni Yahweh, na kung namatay na siya, kung namatay na yung bata, and that's it. Nangyari na yung kalooban ni Yahweh, na namatay yung bata. Doesn't mean na pinatay ni Yahweh yung bata. Dahil yun yung kalooban niya. Hindi ito about sa kamatayan or sa buhay. It's always about kalooban ni Yahweh. Hindi ito about sa integrity. Hindi ito about sa pangalan natin, sa posisyon, sa authority. It's just about kung paano natin nagagawa yung kalooban ni Yahweh. Naalala natin si Jesus Christ. Dumating siya, hindi siya dumating. It's not just about authority and power and names. Diba? It's all about fulfilling God's will, the Father's will, yung kalooban ng Ama na mangyari, even up to the cross. And that way, yun yung matatawag nating paglilingkod. Yun yung matatawag nating totoong servant. Kagaya ni David, he is a servant after God's heart, after God's own heart. He serves without thinking many things na parang sa tingin ng iba importante pero sa kanya hindi. Parang isang taong sumusunod sa hari. It doesn't matter kung anong katangian, credentials, or integrity, or pangalan, or lakas na meron ka. Ang mahalaga lang sa iyo, masunod yung kalooban ng hari. Hindi ka tumitingin sa weakness mo, neither hindi ka tumitingin sa strength na meron ka. Ang mahalaga sa iyo, mangyari lang yung kalooban ng hari. In every situation sa buhay niya, meron pa ang situation dyan, yung kanyang anak na si Absalom. Nag-conspire para pabagsakin yung trono ni David. So si David, may knowledge siya na pinili siya ni Yahweh. At walang malinaw na hindi kalooban ni Yahweh yung ginagawa ni Absalom. Pero sarili niyang anak yon at yung kanyang sariling anak, nais siyang ipapatay. Ano sabi ni Yahweh ni David at that time? Merong dahil nag-conspire si Absalom sa mga Israelites, na-convince niya yung mga Israelites na kamuhian si David. Tuloy yung mga Israelites, nilalait si David at kinukutya siya. Meron pang isang Israelites na ang pangalan ay Abisai. Sabi dito, ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa mga kapatid nitong, huwag kayong makialam kung iniutos ni Yahweh sa kanya na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. So kaya nga, itong sitwasyon na ito ay
hinayaan ni David na laitin siya ng mga Israelites. Alam niya na siya yung hari, di ba? Alam mo na ikaw yung hari. Bakit hindi ka maging kagaya ni Saul? Tawagin mo yung aking mga alagad. Puksain at patayin natin itong taong ito na lumalait sa akin na hari na pinili niya. Hindi ganon yung naging pananaw ni David. Ang sabi niya, hayaan niyo siyang kutsain ako. Binabato siya ng tao, ng Israelites, nilalait siya, sinundan siya para laitin at kutsain. Pero hindi niya ipinapatay yung taong yun. Kasi sa isip niya, sa isip ni David, baka naman meron na siyang mga nagawang mga maraming kasalanan at pinili na ni Yahweh si Absalom bilang para maging hari ng Israel. Tinulot na ni Yahweh na si Absalom ang pumalit sa kanya. Nakukuha ninyo? Himbis na siya'y magmalaki sa kanyang pagkakapili, siya'y nagpakumbaba at nagsisi pa na para bang tinatanggap niya yung pagkutsa sa kanya ng tao at lahat ng mga sinasabi nito upang magsisi, upang magbago. Kaya sabi niya, baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. So ganito kalinaw mag-isip si David. Itinuturing ni David na lahat ng positibo at negatibong nangyayari sa kanya ay kalooban ni Yahweh. Mas mainam pa sa kanyang tanggapin ang maling paghatol ng iba at magsisi sa sarili kaysa maging hambog sa sariling pagmamataas. Kahit pa siya naman ang piniling hari ng Israel. Sa huli, hindi nagustuhan ng mga taga-Israel ang paghahari ni David sapagkat punong-pulong sila ng paghihiganti sa halip na pagsisisi at pagpapatawad. So, in the end, as the end of the story nung kay David, no, marami pa nangyari kay David, pero in summary nung story ni David, hindi rin nagustuhan ng mga Israelites yung kanyang pag-aahari. It doesn't mean tama yung mga Israelites. Ang ibig ko sabihin, itong mga Israelites, regardless kung sino yung maging hari nila, regardless nung time na meron silang hari o wala, yung kanilang mga kadiliman sa kanilang mga puso ay nandoon at nandoon. Kaya nung naghahari si David, ang dami niyang mga complaints na dumarating sa kanya. Itong mga ganitong tribe gustong maghiganti sa ganitong tribe. Itong mga ganitong tribe gustong maghiganti sa ganitong tribe. Gusto nilang patayin yung lahi ni ganito. Gusto nilang patayin yung lahi ni ganito para makaganti. Which is punong-puno ng kasamaan. Kahit pagano kasumusunod si David kay Yahweh, hindi nagsisisi yung mga Israelites. Imbis na pagsisisi, imbis na pagpapatawad, dahil at binigyan na sila ng Diyos, ng hari at pananagumpay sa kanilang mga nasasakupang lugar. Hindi na sila nilulusob ng mga kalaban dahil nakikita nila kung gaano sila kalakas. Pero within sa kanila, namayagpag naman yung paghihiganti, namayagpag naman yung himagsikan. Walang pagsisisi, walang pagtingin kung nangyayari na ba yung kalooban ni Yahweh sa kanila, and so on and so forth. Punong-puno pa rin ng kasamaan yung kanilang mga puso. Kaya naman, kung titignan ninyo yung nangyari kay Saul, mas sinunod niya yung mga tao. Mas pinlis niya yung mga tao. Pero si David, mas pinlis niya si Yahweh. Pero hindi natuwa yung mga tao, yung mga Israelites sa kanya. Kagaya ng hindi naman natutuwa o hindi naging masaya yung mga Israelites sa paghahari ni Yahweh. Isa sa mga situation na ito, sabi dito, yung isang hari ay yung isang general ni David, si Joab, sabi niya kay David, minamahal ninyo ang mga namumuhi sa inyo sa 2 Samuel 19:6-7. At kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay masawing lahat, basta't buhay lamang si Absalom o yung inyong mga kalaban. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan.
Kung hindi sinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh, sabi ni Joab, sa gabi ring ito'y wala isa mang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito, ito ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo. Yan sa mga salita ng mga taong hindi nakakakita doon sa kalooban ni Yahweh sa mga sitwasyong naganap sa bayan ng Israel. Nais nilang sila'y magdiwang. Nais nilang sila'y magsigawan kagaya nung time na tinalo ni David si Goliath. Pero sa pagkakataong ito, sila ang nagpapatayan. Within sa loob ng bayan, ng banal na bayan, ng katawan ng Diyos sa bayan ng Israel. Sila yung nagpapatayan at gusto nilang ikatuwa yung mga bagay na yon. Bagay na hindi ipinagluluksa ni Yahweh, ni David. Bagay na pinagsisisiyan ni David. Bagay na iniiyak ni David. At yung kanyang pagtitiis na hindi agad-agad ipapatay yung mga tao na namumuhi sa kanya o lumalaban sa kanya, ay nagiging bunga din ng pagkakasawi ng mga tao na nagtatanggol sa kanya. Which is larawan ng buhay ng tao. Na minsan yung pagtitiis, nagdudulot ng kawalan sa atin. Yung pagpapatawad, yung hindi paghihiganti, nagdudulot ng kawalan sa atin. Pero tignan ninyong mabuti itong ginagawa ni David. Hindi kawalan sa kanya ang kahit na ano paman, masunod lamang yung kalooban ni Yahweh sa kanilang bayan. Dahil hindi yon magbabago. Dahil hindi ipiplease ni David yung mga tao, kundi yung kalooban ni Yahweh. Oo, hindi siya perfect dahil nagkakasala siya. Nagkasala siya at that time. Pero nandun pa rin sa kanya kung paano niya nauunawaan yung mga nangyayari bilang kalooban ni Yahweh sa kanyang buhay. So, nawa may matutunan kayo, and sa pagkatapos ng taon na ito, nawa magsilbing aral ito sa inyo bilang pasimula ng pagharap ninyo sa bagong taon, di ba? At sa mga susunod pang panahon, tignan ninyong mabuti kung ano yung kalooban ni Yahweh. Sukatin ninyong mabuti yung inyong mga buhay, yung inyong mga ginagawa, yung inyong mga pinagkakabalaan. Isipin ninyong mabuti kung saan ninyo ginagawa yung kalooban ni Yahweh at hindi ginagawa yung kalooban niya. Kung saan nakikita ninyo yung inyong mga kapatid sa kalooban ni Yahweh sa kanilang mga buhay. Kaya negatibo man o positibo man, hindi ninyo ito kinakagalit o kinakainis o kinakasama ng loob. Nakikita ninyo kung paano kumikilos si Yahweh sa buhay nila. At mamayani nawa sa inyo yung pagpapatawad at pagsisisi. Dahil yan yung meron si David. Kaya naging malinaw sa kanyang mga mata na makita yung kalooban ng Diyos. Kasi kung wala yung bagay na yan, kung wala yung awa, sabi nga ni Jesus, I desire mercy, not your sacrifice. Kung wala yung awa, wala yung habag, wala yung pagsisisi, wala yung pagtalikod sa kasalanan, wala yung pagtanggap sa kung paano tayo itinatama ni Yahweh, then magiging bulag lang din tayo. Kagaya ng mga Israelita at kagaya ni Saul, naging bulag sa mga sariling kakayahan, naging bulag sa mga sariling kaalaman, at humahatol sa mga taong walang kasalanan. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli, salamat po, Panginoon, na wabigyan mo pa kami, Panginoon, ng maralim pang wisdom, Panginoon, sa mga bagay na ito. Alam namin, Panginoon, na hindi pa dito nagtatapos sa mga katuruan patungkol kay David, Panginoon, sa kanyang mga naiwang kasulatan na pwede pa naming mapag-aralan, Panginoon. Na mabasa pa namin ito, Panginoon, at maunawaan pa namin yung mga ito. Dahil napakahalaga nito sa buhay namin, sapagkat ito, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng malinaw na pangunawa, Panginoon, sa mga kalooban mo na nangyayari sa aming buhay. Gabayan mo nawa kami, Ama. Ituwid mo nawa kami. Ayusin mo nawa kami, Panginoon, sa aming mga kasamaan at kasalanan. And nawa, dahil dito, ikaw ang mapupurihan namin, ikaw mataas namin, ikaw ang mapaglingkuran namin.
maging hari namin sa aming buhay, Panginoon. Mga taong sumusunod sa iyo at naglilingkod sa iyo, Panginoon, na walang bahid ng kasinungalingan at kasamaan sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming dalangin sa lahat ng kapurihan at kadakilaan in Jesus' name. Amen. Alright, so sa muli mga kapatid, and Happy New Year sa inyong lahat dyan sa mga susunod na araw. So God bless sa inyong lahat and see you again next year.